ang Kabanata 58, huling talata, at marikap din po natin, no? Yan. So, bago po ang lahat, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Panginoon, dakila sa lahat, maraming salamat po sa patuloy na patnubay, proteksyon at gabay sa bawat biyahe. Sa biyahe ko, sa biyahe ni Pastor Dom, at ganoon din sa lahat ng mga kapatid. Patuloy kaming dumudulog sa iyo, Panginoon, na kayo ang manguna. Sa gabing ito, samahan nyo kami sa aming pag-aaral, sa pagkakataon na kami ay matuto muli at sabay-sabay naming maunawaan ang iyong salita, Panginoon. Naway marami kaming kapatid na maka-join sa online. Samahan niyo po kami at sabay-sabay naming ito ay maipamuhay at makapaglingkod sa iyo ng tapat. Maraming salamat po sa patuloy na biyaya ng kalusugan, buhay at karunong, Panginoon. Sa iyo lamang po ang lahat ng papurit parangal. In Jesus' name, Amen. Yan, maraming salamat po, no? Namatay ulit yung tablet ko. Yan. So, okay na po. Nag-close lang. So, anyway, maraming salamat po sa lahat na nag-join. I have 4 viewers dito, no? Nakatala sa aking, sa aking monitor, sa aking screen. By the way, tayo po ay dadako na sa ating huling talata, no? Sa chapter 58. Pero bago ang lahat, balikan muna natin yung kagabing ating natalakay sa verse 13. Yan, so ito nga po ay tumutukoy sa kahalagahan ng Sabat, no? Po ay araw ng pahinga at pagsamba sa Panginoon. Ito ay biyaya ng Panginoon para sa atin upang pagkakataon nga natin na tayo makalapit sa Panginoon. At ito ay pagbibigay ng oras, paglalaan ng ating buhay, at syempre ang paglapit at pagdulog natin sa mga makapahingahan at mabigat sa ating buhay. Sinabi dito ni Yahweh sa 13, sinabi pa ni Yahweh, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo at huwag maglalakbay o gagawa o mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na wala kabuluhan. Magandang gabi, Kuya Bob or Nido. Yan, nandito ka ba sa Batangas o nasa Quezon City ka? Magandang gabi po, Kuya Bob. Salamat sa inyong pag-join sa ating pag-aaral. So, ang talatang ito nga po ay sa bahagi na mas malawak na mensahe ng Diyos tungkol sa tunay na kahalagahan ng Sabat, no? Kahalagahan ng araw ng pagsamba at debosyon. Dito nga po ay tinutugunan niya ng wastong pangingilin. Ang Sabat ay nilalayong maging isang araw ng pahinga at pagsamba para sa Diyos. Isang panahon na tayo ay naglalaan o ang tao ay inilalaan ng kanyang oras para sa tunay na paglapit sa Panginoon, sa pagbibigay ng kapurihan at tunay na kapahingahan na siyempre ibibigay sa atin, no? Hindi lamang physical kundi siyempre spiritual lang tinutukoy po dito, at nag-aalok po ito ng isang kagalakan, no? Tinupad din po ito ng Panginoong Hesus sa mas malalim na kahulugan. Tayo nga po ay inaanyayahan niya doon sa Mateo 11:28-30 na tayo ay lumapit sa Kanya at tayo ay bibigyan niya ng kapahingahan. Binibigyan kahulugan din ni Jesus ang Sabat na ito ay layunin nito ay bilang isang araw para sa paggawa ng mabuti at paglapit sa Diyos, no? Pagkakaroon ng malalim na ugnayan at relasyon sa Panginoon. Tinatawag tayo ng talata 13 na tayo nga po ay tumingin o tingnan natin ang Sabat bilang isang pagkakataon, opportunity na magkaroon tayo ng ugnayan sa Panginoon at iayon ang ating buhay ayon sa Kanyang kalooban. Again, pinapaalaala nito na sa atin ay kagalakan, no? Kagalakan, pagpapanibago, at yun nga po, tayo ay makaranas ng kapahingahan sa Kanyang presensya. Tayo ay patuloy na magtiwala sa Panginoon at tayo ay pagpapalain. At again, nandun po yung pinakasentro is yung
upang parangalan siya at pasalamatan. So sa 14, ito po yung sinasabi dito sa huling talata, at kung magkagayon, madarama ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at tatamasahin ninyo ang kaligayahan habang naninirahan sa lupaing ibinigay ko sa ninuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito sapagkat akong si Yahweh ay nagsabi nito. So ito ay resulta, no, sa pagtugon ng mga tao. Nabanggit po doon sa talata 30, no, yung pagbibigay o paglalaan ng panahon upang sa pagsamba sa Panginoon. Ito ay walang kapantay na biyaya na mula sa Diyos para sa mga taong totoong sumusunod. Ang talata rin ay naghahayag na mararanasan ng tunay na kapahingahan o kagalakan para sa mga sumusunod at tunay na sumusunod sa Panginoon. Ang talatang ito ay isang pangako ng kagalakan, tagumpay at pagpapala para sa mga nagpaparangal sa Diyos. At iniaayon ang kanyang buhay sa kanyang kalooban. Ito ang kasukdulan ng mensahe ng Diyos sa Isaiah 58 na nagpapakita ng mga gantimpala ng pamumuhay ng tunay na pagsamba at pagsunod. Maalala natin, no, yung pong nasa unang mga talata ay tinukoy ng Panginoon na hindi tunay o huwad ang pagsamba o pag-ayuno ng mga tao noon. At sinabi rin niya kung papaano siya mabibigyan ng kapurihan o tunay na kaluguran, no? Sa panahon din ng mga nag-aayuno sa atin, tayo ay nandun ba tayo sa sentro ng usapin na ang Diyos ang ating pinupuntahan pag tayo sumisimba, o hindi man sa ngayon na every Sunday, but sa araw-araw ang Diyos ba yung ating mas tinitingnan kaysa sa ating pansariling kaluguran. Again, ang pagsunod sa Panginoon ay nagdadala ng tunay na paggalak at pagkilala sa Kanya. Ang isang mananampalataya na may tunay na pagsamba ay nagkakaroon ng oras at paglalaan ng kanyang panahon para sa Diyos. At ito nga po, sinabi nga dito ng Panginoon, isang pangako na may kagalakan, tagumpay at pagpapala para sa mga naglilingkod ng tapat sa Diyos. Ang talatang ito ay nagsisimula sa pangako ng paghahanap ng kagalakan sa Panginoon. Ang tunay na kagalakan ay hindi nagmumula sa mga panlabas na pangyayari, kundi sa mga malalalim na relasyon sa Diyos kapag pinararangalan natin siya at namumuhay ayon sa kanyang mga pamamaraan. Nararanasan natin ang kanyang presensya at kapayapaan sa isang malalim na paraan. Yung pag tayo ba ay ginagawa natin yung ministry or yung gawain natin sa church, no? Ano ba yung nasa puso? Ano ba yung totoong nararamdaman natin? Yung ba ay 100% na ibinibigay natin sa Panginoon yung oras na yon? O baka hati, no? Nandito ka nga, pero ang isip at puso mo naman ay nasa problema, nasa mga issue, o anumang mga sitwasyon na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Sana paalaala po lagi, no, na ang pagsamba sa Panginoon na may tunay na intensyon o pagsunod ay makakaranas ng kagalakan habang ito ay ating ginagawa. Ang sarap po na maibigay mo, no, 100% ang biyaya ng Panginoon, no? Ibig sabihin yung gift mo, halimbawa sa pag-awit, sa pag-preach or sa pag-share ng gospel, ay alam mo yung after nung gawain ay nandun yung kagaanan, no? Nandun yung tunay na peace or kagalakan. Ang joy pala, no? Ang imahe ng pagsakay ng mga tagumpay
ng may tagumpay sa mga matataas na lugar ng lupain ay nagsasalita ng tagumpay sa kadakilaan. Ito ay sumasalamin sa pagpapala at pabor ng Diyos na itinataas ang kanyang bayan sa mababaw ng mga pakiibaka at hamon ng buhay. Ang pagtukoy sa pagpapakain sa mana ng inyong amang si Jacob ay naguugnay sa pangako ito sa tipan ng Diyos sa Israel, na muling pinagtitibay ang kanyang katapatan upang tuparin ang kanyang mga pangako. Siguro ang puno to, tinutukoy nito ay yung tinatalakay ng kabanatang ito, yung spiritual na pagkabigo ng bayan ng Diyos na tinatawag silang lumampas sa mga walang kabuluhang ritual at yakapin ng tunay na pagsamba na nailalarawan sa katarungan, habag at pagpapakumbaba. Ang mga pangako sa kabanatang ito ay kasama na ang mga nasa talata 14 ay nakabatay sa kanilang pagsunod at kahandaang mamumuhay ayon sa nilalayon ng Diyos. Nakita natin yung naging biyaya po o yung pagtugon ng Panginoon sa sitwasyon noon sa panahon ni Jacob. Nakita natin dahil sa kanyang pagsunod, dahil sa kanyang tapat na paglilingkod sa Panginoon, ay nandun po yung patuloy na biyaya. Naalala natin yung sinabi doon sa 9:10 na at 11:12, no, yung bukal, no? Bukal na hindi natatapos na biyaya, na kahit ang tuyong lupa ay mababasa sa kalagitnaan ng katuyuan nito. Para sa mga Israelita, ang pangako ng pagpapabusog sa mana ni Jacob ay magpapaalala sa kanila ng mga nagpapala ng lupaing pangako ng tipang ginawa ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Ito ay sumisimbolo sa parehong material na provision at spiritual na katuparan. Again, tayo po ay dito po sa part na to, no, nakita naman natin kung paano pinagpala ng Diyos yung pagpapakain at hindi nabigo, no? At nakita natin yung provision ng Diyos, ilang libo 'yon, no? Ilang libo yung pinakain niya. At again, isang sitwasyon na nagpapakita ng walang katapusang katapatan ng Diyos. Nandun lagi yung kanyang presensya, nandun lagi yung kanyang gabay sa kanyang bayan. Sa panahon naman natin, no, marami ang nangangamba, marami ang laging nag-aalala para bukas, no? At alam naman natin na God always provide, no? God is our provider. At tayo ay hindi dapat magkaroon ng alalahanin dahil sinabi niya, no, na yung mga ibon nga nakakain sa impapawid, tayo pa kaya mga anak niya. Yan, so ito ay isang pagpapala ng tunay na may kagalakan at tagumpay, na may isang tapat na pagtugon sa pangako ng Diyos. Ang talata ay nagbabalangkas bilang isang konklusyon simula sa kung gayon na nag-uugnay dito sa mga naunang talata. Ang mga pangako na kagalakan, tagumpay at mana ay inilalahad bilang mga resulta ng paggalang sa Diyos at pagpapanatili ng Sabat gaya na inilalarawan kanina sa kabanata. Kanina, yung kagabi, no, yung verse 13, tumutukoy sa pagtugon sa Sabat, pagsunod sa kautusan ng Diyos, pagtugon doon sa biyaya ng Panginoon sa pagkakataon na tayo ay lumapit sa Kanya. At dito nga sa 14, nakita natin, ito po yung mararanasan o yung resulta ng pagsunod. Yan, so makakaugnay na ang paggamit ng matingkad na imahe sumakay ng may tagumpay sa mga matataas na lugar ng lupain at magpista sa mana ay pumupukaw ng isang pakiramdam ng kasaganahan at pagdiriwang ng pumupukaw na isang pakiramdam ng kasaganahan at pagdiriwang. Ang pangwakas na parirala, sapagkat ang bibig ng Panginoon ay nagsalita, ay nagbibigay diin sa katiyakan at otoridad ng mga pangako ng Diyos. Alam naman po natin, no, sa dami na po ng ating natalakay na kabanata dito sa Isaiah,
ay higit na kino-confirm at pinapatunayan ng mga salita ng Diyos na ang mga pangako ng Diyos ay natutupad. Ang kanyang authority bilang pinakamataas, nandun po yung kanyang katapatan, no, sa kanyang bayan. Mga kaugnay na talata sa baging ito, Awit 37:4, magpakasaya ka sa Panginoon at bibigyan kanya ng mga nasa ng inyong puso. Nasa. Yan. Deuteronomy 32:13, inilalarawan ng Diyos ang pangunguna sa kanyang bayan na sumakay sa mga matataas na lugar ng lupain. Isang tanda ng pagpapala at pabor. Yan, magandang gabi, Sister Irene. Salamat sa iyong pag-join sa ating pag-aaral. John 15:11, ipinangako ni Jesus ang kagalakan sa kanyang mga tagasunod habang sila ay nananatili sa kanya. At ang mga mananampalataya, sa Roma 8:17, ang mga mananampalataya ay mga tagapagmana ni Kristo na nakikibahagi sa kanyang mana. Makita po natin na sa bawat sitwasyon, no, na tayo ay nandun sa pagsunod, nandun tayo sa pagtugon sa utos ng Panginoon, ay dumarating tayo, no, so minsan mabigat, pero nandun pa rin yung joy, nandun pa rin yung kapayapaan, nandun pa rin yung kagalakan sa ating puso. In the midst of trial, there's always the joy and peace. Bakit? Kasi totoo tayong nasa Panginoon. Totoo tayong sumusunod sa Kanya. Samantala, dati, pag talagang, nung wala pa po ako, nung hindi pa nakakilala sa Panginoon, ay halos isang linggo yung worry ko, no? Isang linggo yung alalahanin ko. Ganun po kabigat, ganun kahirap nung time na yon. Pero nung nakilala ko na po ang Panginoon, totoo po ang lahat ng ating pinag-aaralan. Ang sarap ibigay yung buhay, no? Ang sarap na ilaan natin ang buhay natin sa Panginoon. So, si Jesus ang pangwakas na katuparan ng talatang ito. Sa talata 14, sa kanya matatagpuan natin, yun nga po, no, natalakay din natin kagabi, na sa kanya natin tayo inaalok niya ng kapahingahan at tayo bibigyan niya po ng kapahingahan. Pero dito ay matatagpuan natin ang tunay na kagalakan habang pinagkakasundo niya tayo sa Diyos at nag-aalok sa atin ng masaganang buhay. Ito nga po ay sa John 10:10. Ito po ay tumutukoy sa buhay sa langit. Pinangungunahan din tayo ni Jesus sa tagumpay. Tinatalo ang kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay sa 1 Corinthians 15:57. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay nagiging mga tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Dahil sa ating pakikibahagi sa Kanya, nakikibahagi sa manang ipinangako kay Jacob at natupad sa kaharian ng Diyos, kasama sa walang hanggang manang ito ang parehong espiritual na mga pagpapala ngayon at ang pag-asa ng buhay na walang hanggan kasama niya. Efeso 1:11. So sa ating mga sa ating mga mananampalataya, maraming talata sa Biblia ang nagpapatunay na ang salita ng Panginoon ay gabay. Ang salita ng Panginoon ay buhay at ito ay isang tagubilin na tayo'y patuloy na sumunod at tumugon sa pagkatawag sa atin. Sa mga mananampalataya, ang talatang ito ay sumasalamin sa malalim na pagpapagmahal ng Diyos para sa kanyang bayan. Again, ninanais niya na hindi lamang ang pagsunod, kundi pati na rin ang maranasan ng kanyang bayan ang kagalakan. Grabe po yung nais ng Panginoon, no? Yung kagustuhan ng Panginoon na tayo mismo, na yung kanyang bayan na kahit nakakaramdam o nakakaranas ng mga kabigatan, dahil lang sa ating pagtugon, no? Sa ating pagbibigay ng oras para lumapit sa Kanya, ay ito ay napapawi. Yun po yung yun po yung hindi natin lubusan maipaliwanag personally, no? But nararanasan natin. Yan. So,
ninanais niya na hindi lamang nga pagsunod kundi ang maranasan na kagalakan. Ang kanyang mga pangako na tagumpay at mana ay nagpapakita ng kanyang pangako sa paglalaan para sa kanyang mga anak at pagsiguro sa kanilang kinabukasan. Nandun lagi po yung kasiguraduhan or assurance na yung provision ng Panginoon para sa atin, para sa kanyang bayan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi transactional. Bakit daw nananalangin? Kung alam naman ng Diyos yung ating panalangin, no? Ating nararamdaman. Kaya lang yun nga po, no? Hindi naman po siya transactional, kundi relation, no? Relasyon ang tinutukoy po dito. Nananabik siya na ang kanyang mga tao, ang kanyang mga anak ay nagalak sa kanya. At sa paggawa nito, natutuklasan nila ang kabuuan ng buhay ng kanyang iniaalok. Makita ng kanyang mga anak, ng mga tao, ang kanyang mga pangako. Na anuman ang ating ginagawa na pagsunod ay meron pong nakahihintay na biyaya. Again, this is biblical blessing, no? Ang mga sumusunod ay pinagpapala ng Diyos at ang mga sumusuway ay nagkakaroon ng kaparusahan. So, ano mas pipiliin natin? Siyempre, doon tayo sa sumusunod tayo at ipinamumuhay ang kanyang salita. Sa ating mga mananampalataya, tayo ay pinapaalalahanan ng talatang ito na tayo ay ilaan ang ating buhay sa Panginoon. Huwag nating baliwalain ang kanyang naging sakripisyo sa krus. Ang sitwasyon na mayroon tayo ngayon na nasa presensya tayo ng Diyos ay isang privilege or biyaya, no? Grace by the Lord, no? Grabe po. Kung tutuusin, kung kayo man ay nararanasan nyo na hindi nyo maipaliwanag kung ano yung inyong kagalakan every time na tayo ay nasa harap ng Panginoon, ganun din po kami, no? Ikaw na lang po yung maiiyak eh. Ikaw na lang po yung talagang iisip mo na lang para ang baliw, no? Pero hindi, yun po kasi talaga eh, no? Naalala ko, minsan si pastor umiiyak eh. Minsan, di ko alam, nahahawa na rin pala ako. Lagi pala. No? So, alam niyo po yung kagalakan na biyaya ng Panginoon ay sa mga taong totoong sumusunod sa Kanya. Totoong namumuhay sa Kanyang salita. At iniaalay, no? Inilalaan ang buong buhay sa pagsunod sa Panginoon. Ganun din po ang ginawa ng Panginoong Hesus, na siya po ay nagkatawang tao at nakita natin kung paano niya tinupad at tumugon siya sa utos at kalooban ng Ama. So, ganun din po, no? Nakita natin nasan siya ngayon. Siya po ay nasa kanan ng Ama. At ganun din po, tayo bilang mga mananampalataya, ang ating paglapit at pagsamba at totoong pagpupuri sa Panginoon ay nagdadala o nagre-resulta ng tunay na kagalakan para sa atin. Ang kagalakan na hindi nabibigay ng mundo. Ang kagalakan na hindi nabibigay ng mga materyales o mga material dito sa lupa, kundi nagmumula lamang po sa Panginoon. Ang ngayon, ang tanong, tuwing tayo ba ay nagbibigay ng oras, ito ba ay abala o isang opportunity para sa atin na tayo ay makapaglingkod sa Panginoon at makapagpuri sa Kanya? So, tayo lang po makakasagot na, no? Tayo lang. At hindi ko pwedeng sabihin kung ano yung ginagawa nyo. Even me, no? Kailangan mo idulog sa Panginoon. So, ang talatang ito ay isang makapangyarihang paalaala na mapagpapala, nagmumula sa pamumuhay ng may pagsunod sa Diyos. Inaanyayan tayo nito na maggalak sa Kanya, magtiwala sa Kanyang mga pangako, at lumakad sa mga kagalakan at tagumpay na tanging siya lamang ang makapagbibigay. Masarap tumambay, masarap
ubusin ang oras sa social media, sa pag-enjoy sa bar, sa pag-inom, sa o anumang mga gawain na hindi tumutugon sa kalooban ng Panginoon. Pero ang tanong, yung kaligayahan ba na yon hanggang saan? Hanggang kailan? No? Hanggang saan ganito? Hanggang kailan kanito mapapasaya? Mga kapatid, tayo po ay patuloy na pinapaalalahanan ng Panginoon sa pamamagitan ng sulat ni Propeta Isaiah at ng Biblia na tayo ay sumunod at mamuhay na may tunay na pananampalataya. Bukas, no? Sunday service. Sabi ko nga, 2 weeks, ilan lang kami. Pero again, kanino ba ako nakapokus? Kanino ba kami nakatingin? Sa tao ba? No, hindi po. Ito pong buhay namin ay inilalaan namin sa Panginoon dahil siya lamang po ang deserve na mapapurihan, hindi tayo. No, so, yan po, konting recap po natin sa Isaiah 58. Ang Isaiah 58 nga po ay sumasakop sa pagpuna ng Diyos sa mga maling pagsamba na ginagawa ng mga tao, mga gawaing pagsamba na pawang mga mapagkunwari, no? O kaya mga huwad na hindi nagmumula sa kanilang mga puso. At ito nga rin po ay nagpapahayag ng makapangyarihang diskurso na ibinigay ni Propeta Isaiah sa mga tao ng Juda na nagpapakita ng mga inaasahan ng Diyos sa tunay na pagsamba. Again, grabe po ang mensaheng ito, no, ng chapter 58. Ito po ay akmang-akma sa lahat, sa bawat tao, sa bawat mananampalataya, sa bawat na nasa iglesia, na tayo ba ay may tunay ba na pagsamba, o baka gusto lang natin maipakita sa mga tao na tayo ay nasa simbahan. Sa magitan ng kabanata, tinatampok ng propeta ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng relihiyosong pagdiriwang na ginagawa ng mga Israelita at ang tunay at taus-pusong pagsamba na ninanais ng Diyos. Binibigyan din ng kabanatang ito ang tunay na pagpupuri sa Panginoon. Hindi sa higit sa panlabas na ritual tulad ng pag-aayuno. Hinihingi din tayo dito ng tunay na pagsunod sa tugon at pagtugon sa kalooban ng Panginoon sa ating pagsamba. Again, ang kabanata 58 ay higit na nagpapaalala sa atin na tayo ay magkaroon ng tunay na pamumuhay sa Panginoon at hindi para sa ating mga sariling kapakanan. Mga pangunahing tema nga po, no? Yun nga po, huwad na relihiyon versus tunay na pagsamba. Ang mga tao nga po ay nag-aayon ngunit inaapi pa rin ang mga manggagawa, no? Ito nga po ay mayroong hindi tapat na trato sa mga nasa baba, no? Mga nasa laylayan o yung mga walang-wala, no? Instead na tulungan ay nagiging makasarili at inuuna yung pansariling kapakanan. Ang huwaran na tunay na pag-aayuno, nabanggit nga po ito ng Panginoon sa talata 6 hanggang sa 10, no? Na ito ay tumutukoy sa kung ano yung dapat na paglaanan ng pansin ng mga tunay na nag-aayuno. Again, palayain ang mga inaapi, pakainin ang mga nagugutom, tulungan ang mga walang tirahan, damitan ang mga ubad at pangangalaga sa pamilya. Ang talata 1 ay isang malakas na panawagan na ito ay ang mga tao ay sabik na hanapin ang Diyos, ngunit ang kanilang pang-araw-araw na pag-uugali ay nagtataksil sa Kanya. Taliwas sa kanilang pamumuhay, taliwas sa kanilang ginagawa na pag-aayuno. Pagkatapos ng pag-aayuno ay hindi na nakikita sa kanilang pamumuhay. Ibig sabihin, huwad, no? Sa verse 2 to 5, na bunyag ang maling pag-aayuno. Ito nga po yung taliwas na pag-aayuno na tumutukoy sa hindi akma doon sa kanilang ginagawang pagsamba o paghahandog.
At talata 6-7 ay pag-aayuno na pinili ng Diyos na ang tunay na pag-aayuno ay nagpapalaya nga sa mga inaapi. So ito yung tinukoy ng Panginoon kung paano siya mapapapurihan o malulugod sa mga ginagawa. Again, nakita natin kung ano yung mahalaga sa Panginoon kundi ang pagmamahal sa kanyang sa ating kapwa. Talata 8 and 9, mga pangako ng liwanag ng pagpagaling. Ito yung ang iyong mga liwanag ay sisikat na parang bukang liwayway. So ito ay nangangako na ang Diyos ay sasagot kapag sila ay dumaing. 9-12, muling pagtatayo at pagpapanumbalik. Ang mga nasira o gumuho ay maibabalik sa pamamagitan ng mga taong ito na nagbalik at tanumbalik sa Panginoon. Ang mga tao ay magiging tulad ng isang halaman ng dinidiligan na sinaunang guho ay muling din itatayo. Yung pagkakaroon ng bukal na biyaya na walang katapusang probisyon ng Panginoon. At itong huling dalawang talata na tumutukoy sa Sabat, ang kahalagahan, kaluguran ng Sabat na pagtalikod sa personal na kasiyahan ay nagdudulot ng paggalang, nagtutulot ng kaluguran sa Panginoon. Ito ay isang paggalang sa Diyos na binibigyan natin ng pagtugon, binibigyan natin ng tugon ang kanyang biyaya na para sa tao na tayo ay may pagkakataon na lumapit sa kanya at makaranas ng tunay na kagalakan habang tayo ay sumasamba sa Diyos. So, yun po mga kapatid, tapos na po ang ating chapter 58. By tomorrow po, wala po tayong daily devotion. Meron pa po tayong reflection Sunday. At Monday, no, sisimulan po natin, bubukas po natin ang bagong kabanata, chapter 59. So, yun po mga kapatid, tayo po ay magtatapos muna ngayong gabi at samahan niyo po ulit kami sa Lunes. Yan. So, tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pangunguna ngayong gabi, sa iyong biyaya na karunungan, sa stable na connection, sa wifi, sa bawat kapatid na nasa online. Maraming salamat po at kami sabay-sabay na natuto, naunawaan ang iyong mga paalaala, mga turo at mga salita na dapat naming maipamuhay at maisagawa at masunod. Maraming salamat po sa patuloy na kagalakan, kapayapaan na aming nararanasan sa bawat araw sa aming pamumuhay sa presensya mo. Kami po ay dumudulog sa iyo sa bukas para sa aming gawain na ikaw po ang aming maitaas at mapapurihan. Maraming salamat po Panginoon. Samahan niyo po kami sa aming pahinga sa ngayong gabi at ganoon din po sa mga babiyahe. Maraming salamat po. Sa iyo po ang lahat ng mapurit parangal. In Jesus' name, Amen. Yan, maraming salamat po Pastor Nanding, Brother Edgar, Sister Erin, Pastor Michael from Mindoro. Siyempre kasama ko po dito sila Pastor Dom, si Princess at si Rere. Yan. So, Ren. Yan. So, maraming salamat po. Tayo po ay magsama-sama sa Lunes para sa pagbukas ng chapter 59. Maraming salamat po. Sa Diyos lang po ang papurit parangal.